So hello once again. Um, for the part 2 of our topic or a continuation of our topic, so I'm going to teach you on how to make or to show a record and how to connect SQL to our .NET to SQL Server. Uh, so I have here the code for the connection. Ito yung nakikita nyo dito. Ito yung magiging connection natin para sa ating SQL server. So, open natin yung SQL and then connect natin to. So, yung server name ko is Acer PC. So, connect lang yan. Now, later, gagawa tayo ng ating database. But before that, ilagay muna natin tong connection. So, punta tayo dito sa project natin. Add module. So, rename natin yan. Connection. Click add. So, dito sa may connection, kunin natin tong code na to. So, i-copy lang natin tong lahat hanggang sa end function. Or kung wala kayo nito, i-attach ko na lang dyan sa pag-upload ng aking video, yung connection. So, Control C. And then, ilagay natin dito. Now, next na gagawin natin ay mag-create tayo ng database and then i-connect natin dito sa may string dito. So, i-open natin yung SQL. Right-click, New Database. And then, lagay natin as code na DB for database. And then, libsys for library system. And then, click OK. So, expand natin yan. Magpapakita na ang ating database connection. Now, punta tayo dito. Balik ulit tayo sa ating application ng .NET. And then, punta tayo dito. Click data. And then, add new source. Next. New connection. Since ang gamit natin is SQL Server, naset ka na kasi kanina yan, and then dapat OLEDB ang ating data provider. So, okay. And then, refresh lang natin to. Tapos dito natin makikita yung server name. In case na hindi magpakita yung server name, punta lang tayo dito sa may SQL and then right-click nyo to. Right-click, connect, and then kunin nyo tong server name. Copy nyo lang yan, and then i-paste dito. Pero since meron sa akin, yan, meron yan. And then select ko na yung create ko kaninang database. So dblibsys, test connection, test succeeded. Then click OK, click OK again. And then dito sa may connection string, andito yung kokopyahin natin. So, copy lang natin yan. Control C. And then, click na natin ang cancel. No need to continue yung process. So, i-copy na lang natin na ganyan. So, okay na ang ating connection. Control S for save. And then, gawa na tayo ng form para sa pag-view ng record. So, right-click, library system, add Windows form. So, gagawa tayo ng viewing para dun sa pag-login or record ng mga magla-login sa system. So, FRM, RL for record, and then list of records, and then user.
So, ayan. Iset natin, lagi nating tatandaan pag RL, lagi nating ilalagay, tanggalin natin tong dalawang button. Punta tayo sa properties, minimize box false and maximize box false. So, natanggal na. Now, let's add record. Data grid view. And then, uncheck natin to. So, anong gamit yan? Pag hindi natin na-uncheck kasi, during runtime, pwede tayong mag-add kasi sa data grid view. So, wala na yung consistency ng record natin sa pag-e-edit, or pwede nating ma-edit na lang lapa kasi yung nandito na record, which is yun ang tinatanggal nating or yun yung kaya tayo nagpro-provide ng restriction para dito sa mga record na hindi lapa ma-edit ng kahit sino na nakalagin sa system. For security purposes lang kasi. So, add tayo ng data grid view. Yan. And then, pangalanan natin yung data grid view ng, since ang default niya is data grid view, yan, palitan natin to ng DG user para sa data grid view para sa user lang. Para mas madali natin siyang i-call. May code tayo dapat sa lahat ng object na ilalagay natin. Okay. Now, gawa tayo ng, since pag-rinan natin kasi to, wala pang record na magpapakita. So, gagawa tayo ng table para dun sa record natin. So, let's go back to SQL. Click Database, Expand. Punta tayo sa table, click Tables, right-click, and then Table. And then, so, ano yung mga na ginagamit dun sa mga pag-sign up ng account? So, need natin ng username. So, since reserved word ang password na word, ginagamit natin ang keyword. And then, we have also access level. Para saan ba ang access level na to? Para later on, dun sa restriction na ilalagay natin sa system. Halimbawa, si registrar or yung official registrar or administrator ng system, pwede siyang mag-delete ng grade. Pero kapag si staff, hindi siya allowed mag-delete ng grade. Kailangan muna may permission si registrar kung talagang ide-delete ba o papalitan yung grade ng isang estudyante kasi mahalaga yung record na yon. So, yun yung gamit nito. So, sa username, since kailangan natin ng character, ng number, special character, I should say, number, at the same time mga letters, gagamitin natin ang varchar. So, yung 50, masyadong madami na yan. So, let's just set 20. Then, sa password, same lang din, varchar. Masyadong madami na yung 50, 20 na lang din. Pwede rin 10 na character kung gusto nyo. Access level, varchar ulit. O, ilagay na lang natin 30. Then, iset natin tong username as the primary key of or the unique key of this table. So, ito yung pinaka-primary key niya. Control S. And then, TBL, food core table. And then, anong table to? Para sa
users. So, TBL users. May i-uncheck natin to para hindi siya mag-allow null. Ano bang gamit nito? Kasi kapag nag-add tayo ng record at walang laman si password, i-allow pa rin kasi niya. So, ibig sabihin, hindi na mahalaga si password. Paano pag wala na siyang password? Hindi natin magagamit dun sa system. So, kailangan natin i-uncheck tong allow nulls. Hindi natin pwedeng i-empty ang bawat record nito. Kung mapapansin nyo, kapag first time nating mag-save or mag-edit ng ating table at ganyan yung nagpapakita, pag in-install kasi natin to, hindi pa natin nasa-set yung designer niya. So, para mag-save to, ba't kaya hindi nagsisave? So, ang gagawin natin, punta tayo sa tools, go to click option, and then din sa designer, click designer, and then uncheck lang natin to. And then click OK. So, once naman nag-modify na tayo, Control S lang natin at okay na yan. So, nag-save. Ibig sabihin, nag-save yon. Now, let's go back to, para may pakita natin yung table, expand natin to. Andun na siya. And then, click natin yan para makita natin yung record, kung meron siyang record. So, wala. Null pa. Ibig sabihin, wala pa siyang record. So, paano natin i-call dito? Since meron na tayong connection kanina, close na natin yan. Gagamitin na natin dito, gagawa na tayo ng SQL statement. So, fill data grid, select, asterisk, from, anong table kanina? TBL users, and then double quote, pare-parehas na yon. Then, comma, anong data grid view ang saan siya magpapakitang data grid view? DG user. And then, parisan yung class parenthesis. So, okay na. Sa load event tayo naglagay ha. So, pagka-run, iset natin, punta tayo sa my project. Set natin na ang running na form, magra-run na unang form ay RL user. Di muna natin kailangan yung form 1. Mamaya. So, run. Oops. Wait lang. So, ayan na po yung ating record. So, username, keyword, and access level. So, etong nandito, yun naman po yung andito. So, ibig sabihin, connected na tayo. Now, next, paano tayo mag-add ng record? So, gagawa tayo ng form para maglagay siya ng record. So, that's all. And I will continue for the next video on how to add, on how to insert record and how to edit a record.